Ang pag-aaral natin ngayon na pinamagatan nating pagmamahal sa salita ng Diyos ay naglalayon po na mas pahalagahan pa natin o itaas pa natin ang ating pagpapahalaga sa Biblia, na hikayatin pa tayong basahin ito, pakinggan, pag-aralang mabuti, pagbulayan at maipamuhay at maituro din ito sa iba. Hindi lamang sa mga panahon po na gusto lang natin na maluwag yung oras natin, kundi sa tulong ng Panginoon at sa pagsusumikap po natin, basahin natin ang Biblia ng regular. Yung maging kasama sa daily habits natin hanggang sa maging parte na ito ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Na maging parte ng ating regular na schedule, yung pagbabasa ng Biblia. Maging regular na schedule din natin yung pagdalo sa ating mga midweek online service, yung mga pagdalo natin sa ating mga Bible studies, at yung mga pagdalo natin sa ating mga pagtitipon tuwing araw ng linggo. Ang version ng Biblia natin gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English ay New King James Version po. Sa loob ng isang taon o sa 1 year, kadalasan meron tayong 365 days. Hinihikayat po tayo na maglaan ng halimbawa 5 minuto, 10 minuto, ilang minuto bawat araw para magbasa ng Biblia. Sa loob din ng isang taon, karaniwan meron tayong 52 Sundays. Hinihikaya tayong dumalo sa ating mga ginagawang pagtitipon tuwing araw ng linggo. Yun ay 52 times lang sa loob ng isang taon. So, kung iisiping mabuti, doable para sa ating lahat. Kakayanin natin yung mga yan na maisagawa. Kaya lang, maraming mga tao po, gumagawa naman ng mga kadahilanan. Maraming mga tao gumagawa o nag-iimbento ng mga excuses para hindi magawa yung mga yan. Ang isang common na dahilan, sobrang busy. Kaya daw po, hindi tayo nakakapaglaan ng ilang minuto kada araw para basahin ang Biblia. Ang dahilan, sobrang busy. Or kaya, maraming tao ang nagpapaliban sa pagdalo sa mga lingguhang pagtitipon, ang kanilang excuse, sobrang busy. Ang problema natin sa regular na pagbabasa at pag-aaral ng Biblia at maging pagdalo sa mga pagtitipon sa pagtitipon sa face-to-face o kaya sa mga ganitong online gatherings natin. Ang problema natin sa paglalaan natin ng regular na oras may kinalaman sa motivation. Question mga kapatid, ano sa Tagalog yung motivation at motivated? I-comment nga po ninyo dyan sa baba ang inyong sagot. Sa aking palagay po, hindi mo pababayaan ang isang bagay o isang gawain na motivated kang gawin. Or hindi mo pababayaan ang isang bagay na pinaniniwalaan mong napakahalaga sa iyong buhay. Ang pagpapasya natin gawin ng isang bagay, magagawa natin o makakaya natin kahit sabihin pang sobrang abala tayo kung malakas yung ating motivation na gawin kung ano yung mahalaga sa atin. Pag-aralan po natin ang ilang mga piling talata mula sa aklat ng mga awit o Psalms sa chapter 119. Isa itong awit, isa itong pananalangin sa Diyos na naglalaman ng pagtatanghal sa kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng may akda ng sulat na ito. At nawa po, para sa ating lahat, likhain at loobin ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin na may katapatan din po na masabi natin ang sinasabi ng psalmist dito sa verse 97. Sinasabi niya po, "O mahal na mahal ko ang iyong kautusan." Ang salitang kautusan o law, ganun din po yung mga utos o commandments or yung patotoo o testimonies, yung word o ang salita, yung tuntunin o precepts, madalas po yan ginagamit na salita sa chapter na ito
lahat ng yan tumutukoy sa salita ng Diyos o sa ating panahon po, ang Biblia. Ang Bible, binubuo ng Old Testament at ng New Testament na naglalaman ng kasaysayan, naglalaman ng batas, ng mga propesiya, naglalaman ng mga katuruan at buhay ni Jesus at sulat ng mga apostol. Yan yung Bible natin. Dito po sa ating pangunahing talatang pag-aaralan, nagmumula ito sa Old Testament. Hindi lang kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa Israel at sa mga tao, hindi lang mga pangako ng Diyos, kundi yung kanyang mahal na mahal ay kautusan o Torah. Generally po, sa panahon nila, tumutukoy yan sa unang 5 aklat ni Moises, yung simula sa Genesis hanggang Deuteronomy. Na sa panahon po natin ngayon, masasabi nating tumutukoy na ito sa kabuuan ng salita ng Diyos, itong kautusan. Tumutukoy na ito sa panahon natin ngayon sa Biblia. Ngayon, ang tanong tulad sa may akda ng sulat na ito, minamahal ba natin o mahal na mahal din ba natin ang salita ng Diyos? Ang utos sa atin, ibigin o mahalin natin ang Diyos. And syempre, kung minamahal natin ang Diyos, mamahalin din natin ang kanyang salita. Kung mahalaga sa atin ang Diyos, mahalaga din dapat sa atin ang kanyang salita. Now, kung sinasabi natin na minamahal natin ang Diyos at ang kanyang salita, dapat hindi na tayo pinipilit pang magbasa ng Biblia. Dahil kung mahal mo at gusto mo ang isang bagay, hindi mo kailangang pilitin para gawin yon. Para din lang yung kung gustong-gusto mo maglaro ng basketball, isang aya lang sa atin, sasama tayo agad. O kaya madalas tayo pa nga yung nag-aaya na maglaro ng basketball kasi gustong-gusto natin. Kung gustong-gusto mo, kunyari, ng kape, kapag inaya ka magkape, hindi mo na kailangang pilitin pa. And madalas, ikaw nga yung nag-aaya or excited ka pa or pinaglalaan mo talaga ng araw o oras at budget. Kapag po nasusubukan natin ang isang sports activity, ano man yan, tulad ng basketball, biking, ano man, kapag nagustuhan mo yon, hahanap-hanapin mo yon. Kapag natikpan mo at nagustuhan mo ang isang pagkain, halimbawa ramen, o kaya tulad ng isang inumin, kape, milk tea, kapag nalasahan mo at masarap, hahanap-hanapin mo yan. Itong psalmist, kaya niya nasabing mahal na mahal niya ang kautusan o minamahal niya ang salita ng Diyos kasi nalasahan niya yan. Sinabi niya po sa verse 103, napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko. Higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Sa panahon nila, yung honey o yung pulot, hindi lang yan pampatamis. Karaniwan, kumakatawan ang honey sa isang mahalaga at pleasurable na sitwasyon. Kaya kapag sinabing ang salita ng Diyos ay mas matamis pa kaysa honey, ang ibig sabihin niyan, mahalaga at nagbibigay kasiyahan ang salita ng Diyos. Kapag nabasa ang salita, kapag napakinggan, kapag pinag-aralang mabuti at kapag itinuturo sa iba, nagbibigay kasiyahan. Mahalaga, masarap o napakatamis. Kaya ang salita ng Diyos talaga pong dapat na ninanais ng mga mananampalataya ng Diyos. Sinasabi naman po sa Psalms chapter 19, dito po sa verse 10, higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto, at higit ding matamis kaysa pulot, at sa pulot pukyutang tumutulo. Word of God ang tinutukoy dito, more to be desired. Ang salita ng Diyos kayamanang higit pa sa ginto. Ang salita ng Diyos higit pa sa nagbibigay pleasure o nagbibigay kasiyahan sa kanila tulad ng pulot pukyutan. Pinapakita nito sa atin na kapag talagang nalasahan natin ang salita ng Diyos, kusa natin niyang hahanap-hanapin. Kumbaga, hindi na tayo pipilitin pang magbasa ng Biblia at hindi na tayo kinakailangang pang pilitin para dumalo sa mga pag-aaral ng Biblia, sa mga pagtitipon. Ninanais o kaya dapat
naisin, more to be desired. Sabi nga po ni Apostol Pedro sa mga Kristiyanong inuusig noon, unang Pedro chapter 2, verse 2 at 3, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan, kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Dito naman minimithi o mithiin. Mithiin yung malinis na espiritual na gatas. Yung dapat mithiin ayon dito, ito po ay ang salita ng Diyos. Kaya sa New King James Version, desire the pure milk of the Word. Yung malinis na espiritual na gatas na dapat mithiin, ito po ay salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos, matitikman natin na ang Panginoon ay mabuti. Kung palagi po at patuloy nating minimithi ang salita ng Diyos, hindi palagi at patuloy din nating malalasahan ang kabutihan ng Panginoon. Mula ito, katulad ang mensahe ng talatang ito sa Psalms chapter 34. Basahin natin yung verse 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Paano natin makikita o matitingnan? Paano natin malalasap ang kabutihan ng Diyos? Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa pamamagitan ng Biblia. Katulad dito sa may akda ng talatang ito, na kapag inilaan natin yung ating sarili sa Biblia na naglalaman ng salita ng Diyos, malalasap natin ang kabutihan ng Diyos. At kapag nakita at nalasahan nga natin ang kabutihan ng Diyos, na mapatunayan natin na ang Kanyang salita ay totoong higit na mahalaga sa mga ginto, higit na matamis sa mga pulot-pukyutan, idalangin po natin sa Diyos na ganito nga din po yung masabi natin. Tulad dito sa may akda ng sulat na ito. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ngayon po, madali namang sabihin na minamahal natin ang kautusan o minamahal natin ang salita ng Diyos. Pero habang sinasabi nating mahal at mahalaga sa atin ang Biblia, paano ba makikita sa atin itong ganitong pagmamahal sa salita ng Diyos? O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Paano ba natin pwedeng ipahayag sa Diyos na mahal natin ang Kanyang kautusan? Sa atin pong aralin ngayon, may dalawang kasagutan tayo mula sa Psalms chapter 119. Ang una, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Meditation, pagninilay, pag-iisip ng malalim, isang paghahayag natin na mahal natin ang salita ng Diyos. Basahin po ulit natin yung verse 97. Then tingnan natin kung ano yung expression ng pag-ibig sa salita ng Diyos. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Sinasabi ng psalmist dito, dahil mahal niya o mahal na mahal niya ang salita ng Diyos, kaya pinagbubulayan niya ito buong araw o araw-araw sa maghapon. Lagi niyang nasa isip ang salita ng Diyos. Sabi niya, it is my meditation all the day. Dito pa lang po, makikita natin na malaki yung challenge sa atin. Malaki yung hamon sa atin dito. Kapag sinabi nating mahal natin ang salita ng Diyos, dapat pala naglalaan tayo ng panahon sa Biblia. Paglalaan sa buong araw. Ibig sabihin nito, kapag nakapagbasa tayo o kaya nakapakinig tayo, halimbawa sa umaga, pagkagising natin, nakapagbasa tayo o nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, anumang mensahe sa atin, hindi natin yun isasantabi. Anumang napakinggan, anumang nabasa natin yun, hindi natin kakalimutan sa maghapon. Yung sinasabi ditong all the day, ibig sabihin yan, all throughout the day. Sa pagpunta natin sa eskwela, sa pagpasok natin sa trabaho, o sa mga gawain natin sa bahay, sa maghapon po. Hindi natin kakalimutan, hindi natin isasantabi yung yung nabasa at napakinggan nating mensahe mula sa Biblia.
kung mahal natin ang salita ng Diyos, hindi pala natin dapat ito inaalis sa ating isip sa maghapon. Iniisip natin kung paano ba natin masusunod yung napakinggan at yung nabasa nating mensahe. Pinag-iisipan nating mabuti kung ano ba yung ibig sabihin sa atin, para sa atin, ang salita ng Diyos. Yun po yung pagbubulay-bulay. Buong araw, pagbubulay-bulay. Kumbaga sa panlasa, ginunguya nating mabuti. Nilalasahan nating mabuti ang salita ng Diyos. Kapag may natikman tayong masarap na pagkain, hindi naman agad-agad nawawala sa isip natin yun eh. Gusto pa nga nating bumili ulit eh. At kung talagang masarap, sa sobrang sarap, pinapamalita pa nga natin yun sa iba. Kinikwento pa natin sa iba. Ganon din po sa Biblia. Ninanamnam natin yung kasaysayan, ninanamnam natin yung mga pangako ng Diyos, ninanamnam natin yung mabuting balita tungkol kay Jesus. Kaya kung sa pagkain, hindi ito parang isang instant meal eh, kundi nilalasahang mabuti yung mensahe ng salita. Ninanamnam na mabuti yung mga pangako ng Diyos sa buong araw. At katulad sa psalmist, may benepisyo po para sa atin kapag ganito na katulad sa may akda ng sulat na pinagbubulay-bulayan ang Biblia sa buong araw. Sa mga susunod na talata, binabanggit ng may akda yung tatlong resulta kung yung kautusan o yung salita ng Diyos pinagbubulay-bulayan sa buong maghapon, buong araw. Sinabi niya dito na dahil sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, nagkakaroon siya ng higit na pangunawa, nagkakaroon siya ng higit na karunungan kaysa or kung ikukumpara sa tatlong grupo ng tao. Ano-anong grupo ng tao ang mga ito? Una, tungkol sa kanyang mga kaaway. Sa verse 98, ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Dahil ang salita ng Diyos o yung utos o yung commandments, particularly po yung kautusan ng Diyos, laging nasa kaisipan, laging nasa isipan ng psalmist. Dahil nasa isipan niya lagi ang salita ng Diyos, nagbibigay ito sa kanya ng higit na karunungan laban sa kanyang mga kaaway. Dito yung mga kaaway niya, mga mga unrighteous people, mga literal na umaaway, mga literal na umuusig sa kanya. Maaring mga taong tumutokso o tinutokso siya para lumihis siya sa kanyang landas, lumihis siya sa pagsunod sa utos ng Diyos. So para sa atin po, meron din tayong mga kaaway. Pwedeng hindi ito mga literal na may galit sa atin. Hindi lang yon. Yung masasabing kaaway, hindi mga literal lang na umaaway sa atin. Pwede din pong mga taong ginagamit ng kaaway ng Diyos para tuksuhin din tayo na sumuway sa utos ng Diyos. Para tuksuhin din tayo na lumihis sa landas ng Diyos. So pwede itong mga itinuturing nating kaibigan. Hindi literal na kaaway. O kaya, maaaring mga karelasyon natin, mga taong malapit sa atin, halimbawa, boyfriend natin, girlfriend natin, o kaya asawa natin na hindi mananampalataya, na inaakay tayong sumuway sa utos ng Diyos. Kapag pinipili nating pakinggan yung boses ng kaaway at hindi yung boses ng Diyos, halimbawa, tungkol sa premarital sex, o kaya tungkol sa sex outside ng kasal, kapag pinapakinggan natin yung boses ng kaaway, hindi tayo nagiging marunong, kundi nagiging mangmang pa tayo. So ngayon, paano tayo mas magiging marunong sa ating mga kaaway? So tulad sa psalmist, kung lalabanan natin yung anumang pandaraya ng ating mga kaaway gamit yung salita ng Diyos, ay mas magiging marunong tayo o higit na marunong din tayo. Sabi po niya sa verse 11, Chapter 119 pan po. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Remember, ito yung pleasurable para sa psalmist. Matamis para sa kanya ang salita ng Diyos. So
So, dapat po pala iniingatan natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Kapag isinantabi natin ang kautusan ng Diyos, kapag kinalimutan, kapag nakaligtaan nating pagbulayan ang salita ng Diyos sa buong araw, pwede tayong magkasala. Kapag hindi natin iningatan sa ating puso yung salita ng Diyos, baka dalhin tayo ng ating mga kaaway sa pagkakasala. Kapag hindi natin iningatan sa ating puso ang salita, baka gamitin ng kaaway yung karelasyon natin, yung boyfriend natin o kaya yung girlfriend natin, gamitin yun ng kaaway ng Diyos para makagawa tayo ng pagkakasala. O kaya baka gamitin ng kaaway ng Diyos yung katrabaho natin para gumawa tayo ng pagkakasala sa trabaho, mandaya tayo, o kaya manlamang tayo sa ating mga pagninegosyo. Mangyayari ang mga yan kapag hindi natin iniingatan sa ating puso ang salita ng Diyos. Pagkakasala tayo laban sa Diyos kapag hindi natin iniingatan sa ating puso ang salita ng Diyos. So, maging marunong, maging wise po tayo. Tanggapin natin ang karunungan ng Diyos. Sabi nga po sa ating main text, ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Yung kautusan, salita ng Diyos, kapag lagi natin itong kasama, ginagawa tayo nitong higit na marunong kaysa sa ating mga kaaway. Ang ikalawa po, patungkol sa kanyang mga guro. Sa kasunod na verse 99, ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. O kapag sinabi naman natin mga guro, usually yung tingin natin, yan yung mga taong mas marunong kaysa sa atin. Maring ito yung mga magulang natin, mga guro natin sa paaralan, o kaya mga itinuturing natin mga mentors. Kasama na din dyan yung mga tagapagturo natin ng Biblia sa ating kalipunan. Sila yung mga teachers o mga guro natin. Ang tingin natin, ito madalas marurunong sila kasi most probably sila yung mga naunang nag-aral. So tingin natin, sila yung mga naunang natuto, sila yung may mga training, sila yung may mga kasanayan, sila yung mga may naunang may natutunan, sila yung mga may intellectual knowledge, so tingin natin, sila yung mga may pangunawa, marurunong. Pero sinasabi dito na may akda, yung totoong may understanding o more understanding, yung merong totoong higit sa pangunawa ng mga teachers, ay ang mga nagbubulay-bulay ng mga patotoo ng Diyos. Yung mga nagme-meditate ng testimonies o kaya nagbubulay-bulay ng mga patotoo ng Diyos. So kapag babad ka sa salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng higit na pangunawa. Bakit po? Ang bawat bahagi po ng Biblia nagtuturo sa atin tungkol kay Kristo Jesus. Yung Old hanggang New Testament, mga bahagi na yan ay nagtuturo sa atin patungkol kay Kristo. Mauunawaan natin kung sino si Jesus. Ituturo sa atin ng Biblia na ano ba yung ginawa niya? Ano ba yung ginawa ng Panginoon para sa atin? Ano ba yung mabuting plano ng Diyos para sa atin? Kapag meron tayong ganyang kaunawaan, ibig sabihin meron tayong karunungan na totoong may pakinabang. Mahalaga po na magkaroon tayo ng pangunawa. Mahalaga na meron o kaya maraming tayong kaalaman tungkol sa kasaysayan ng mundo, sa math, o kaya sa science, o kaya sa mga prinsipyo sa buhay. Mahalaga yun. Meron tayo at magkaroon tayo ng mga pangunawa doon. Pero higit na mahalaga ay magkaroon tayo ng kaunawaan sa tunay na pinanggagalingan ng karunungan. Walang iba kundi si Jesus yon. Ang karunungan. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, 1 Corinthians chapter 1, verse 24. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Christ, hindi lang the power of God, kundi wisdom, the wisdom of God. Kung hindi ko kilala si Jesus, kung wala akong alam kung sino siya at kung ano yung ginawa niya,
Kung hindi ko alam yung mga yon, kahit marami akong alam sa math, kahit marami akong alam sa science o kaya sa history, kahit marami akong alam sa mga bagay-bagay sa mundong ito at sa buhay ng tao, kung wala akong alam at hindi ko kilala si Jesus, mananatili akong mangmang. At mas may pangunawa ka po kung ikaw nakikilala mo si Jesus sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Higit yung pangunawa mo kaysa sa mga itinuturing nating mga naunang natuto o kaya may kaalaman sa atin. Higit yung pangunawa mo kung nakikilala mo si Jesus. Tulad ng sinasabi ng psalmist nga dito sa Psalms 119 verse 99. Ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Sinasabi ng talatang ito, yung taong patuloy na nagbubulay-bulay sa mga patotoo ng Diyos, nagkakaroon ng higit na pangunawa kaysa sa kanyang mga guro. Pinapakita nito na yung tunay na karunungan, hindi lamang magmumula sa mga tao, hindi lamang nagmumula sa kaalaman ng tao, kundi ang tunay na karunungan, nagmumula ito sa malalim na pagninilay-nilay, malalim na pagbubulay-bulay at pagsunod sa salita ng Diyos. At yung ikatlo naman sa verse 100, tungkol sa mga matatanda. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakatatanda, sapagkat aking iningatan ang iyong mga salita. Karaniwan din po, ang tingin natin sa mga nakakaedad sa atin o nakakatanda sa atin, sila yung nakakaunawa sa mga bagay-bagay. Sila yung may wisdom. Halimbawa, kapag madalas kang sumasama o madalas nakikipag-usap ka sa mga elders natin sa ating church, kapag pinapakinggan natin yung kanilang mga pagsusumikap, kapag pinapakinggan natin yung kanilang mga patotoo sa kanilang pananampalataya, marami talaga tayong natututunan. Silang mga nauna sa atin o mga nakatatanda sa atin, sila yung mga experience. Kaya ang tingin natin, wise sila, wise. Pero hindi lahat ng matatanda o nakatatanda maituturing agad na mature sa karunungan. Hindi dahil maraming karanasan, automatic maalam na agad. Hindi dahil may mas maedad, automatic nakakaunawa na agad sa maraming bagay. Kasi yung iba, sa dinami-dami ng experience, sa dami ng edad niya, hindi pa rin naman natututo. Wala pa rin natututunan. Kaya para sa psalmist nga po, sinasabi niya dito, posible na magkaroon siya ng higit na pangunawa kaysa sa mga nakatatanda. Kahit bata pa siya sa edad. Kahit kulang pa siya sa karanasan sa buhay. Paano siya magiging nakakaunawa ng higit? Nagsimula siya sa pagbanggit kanina na nagbubulay-bulay siya ng salita ng Diyos. Dito naman po, kanya namang iniingatan ang salita. Sabi niya, sapagkat aking iningatan ang iyong mga salita. Kung bata pa yung edad mo, tama na matuto ka kaysa yung may matutunan ka sa nakatatanda sa'yo. Pero maari pala na yung karunungan o pagkaunawa mo ay maging higit sa nakatatanda sa iyo kung pinagbubulay-bulayan mo at iniingatan mo ang salita ng Diyos. Kapag nakakaunawa ka po ng higit sa nakatatanda, kasi mahalaga ito na makaunawa tayo. Ngayon, kapag nakakaunawa ka ng higit sa nakatatanda, maaari kang maging mabuting halimbawa na dapat tularan. Tulad dito sa talatang ito. And katulad po sa paalala ni Pablo sa nakababatang si Timoteo, kung mababasa natin yung sulat ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 4, ipaalala siya doon kay Timoteo na magsikap siyang maging halimbawa sa mga mananampalataya sa pananalita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa kalinisan. Ganun yung paalala ni Apostle Paul kay Timothy. Paano ba tayo magiging mabuting halimbawa na dapat tularan?
paglaanan natin ng panahon, paglaanan natin ng atensyon, ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So, dito po sa unang punto ng ating aralin mula sa verse 97 hanggang 100, ipinapakita nito sa atin yung pagmamahal sa salita ng Diyos, may ipapahayag natin sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay at pag-iingat ng salita ng Diyos sa buong araw. Magagawa natin ito kung talagang tinuturing natin mahalaga yung Biblia. Magagawa natin ito pagbubulay-bulay. Sa limitado nating oras, sa dami ng ating pinagkakaabalahan, kung itinuturing nating pangunahin at mahalaga ang Biblia, hindi natin hahayaan na wala lang yan or kaya isinasantabi natin yan, kundi paglalaanan natin yan ng oras sa bawat araw. Kung itinuturing nating essential yung Biblia, maglalaan tayo ng ilang minuto, maglalaan tayo ng ilang oras, maglalaan talaga tayo ng panahon para basahin, para pagbulayan at ipanalangin yan. Maaaring mapigilan tayo ng mga excuses natin. Maaaring mapigilan tayo sa mga kadahilanan natin, sa mga pinagkakaabalahan natin. Ang paalala sa atin, magpatuloy tayo. Huwag ihihinto ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Huwag hihinto ng matagal. Ituloy lang yung pag-aral ng salita ng Diyos. Pagbulayan at pagplanuhang mai-apply sa ating buhay anumang mensaheng nabasa, napakinggan natin. Kapag sinimulan at dinalasan natin yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, pasasaan ba makikita natin na may unti-unting pagbabago sa atin. Babaguhin ng salita ng Diyos yung pag-iisip natin. Babaguhin ng salita ng Diyos yung buhay natin. At kapag regular na pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, ito yung ikalawang punto. Ikalawang paraan para maipahayag natin ang pagmamahal ng salita ng Diyos. Pagsasabuhay ng salita ng Diyos. O ito yung paglapat sa ating buhay ng salita ng Diyos. Dito po nangangailangan ito ng commitment natin. Kung matamis para sa ating panlasa ang salita ng Diyos, tulad ng sinasabi sa verse 103, ibig sabihin hindi natin ipagpapalit sa iba ang salita ng Diyos. Kung ganito din yung panlasa natin, no? Napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Kung matamis sa panlasa natin, ibig sabihin hindi natin ipagpapalit yan. Hindi natin ipagpapalit ang pagsunod sa salita ng Diyos, tapos ang gagawin natin ay mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. So, hindi talaga pwedeng paghiwalayin yung tatlong ito, no? Pagmamahal sa salita ng Diyos, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos, bilang paghahayag ng ating pagmamahal sa salita ng Diyos, nangangailangan po yan ng paninindigan. Yung manindigan tayo na manatili sa tamang direksyon, yung manindigan tayong manatili sa kung ano yung ayon sa mga utos ng Diyos. So, merong tamang daan, merong maling daan. Maninindigan lang tayo. Alin yung tatahakin natin? Bilang mga nagmamahal sa salita ng Diyos, ibig sabihin po, manatili tayo sa daan na inilatag ng Diyos para sa atin. Yung sundin natin siya. Hindi yung puso natin hindi yung mga katuroan ng sanlibutan yung susundin natin, kundi ang tatahakin natin yung daan na inilatag ng Diyos para sa mga mananampalataya. Sinasabi po sa verse 101, sa lahat ng masamang lakad ko ay pinigil ko ang mga paa ko upang aking masunod ang salita mo. Ito yung isang epekto o bunga ng pagsasabuhay natin ng salita ng Diyos. May masamang lakad may evil way. Ang paninindigan niya dito, pigilan niya yung paa niya sa paglakad sa daan ng masama. Meron siyang commitment o kaya meron siyang resolution. Dahil mahal niya ang salita ng Diyos, kahit anong ituro ng sanlibutan, kahit maaring may mawala sa kanya, o kaya kahit maaring ikalugi niya yung kanyang magiging desisyon, susundin pa rin niya
ang salita. Pinipigil niya ang kanyang mga paa sa masamang lakad para masunod niya ang salita ng Diyos. Sa verse 102, ako'y hindi lumihis sa mga batas mo sapagkat tinuruan mo ako. Muli po, ang picture dito, pananatili sa tamang daan. Daan ng Diyos. Sa buhay natin, palaging may choice eh. Sino ba yung papakinggan natin? Papakinggan ba natin yung boses at itinuturong pamamaraan ng Diyos o yung sinasabi sa atin ng sanlibutan? May evil way, may mabuting daan. Ang talatang ito nagpapakita ng kahalagahan ng mga aral mula sa Diyos. Na yung aral mula sa Diyos, gabayon ng natin kung paano yung tapat na pagsunod sa Kanya ay nagdadala ng matibay na paglakad sa landas ng katwiran. Sinasabi ng psalmist, yung dahilan bakit hindi siya lumilihis sa batas ng Diyos. Sabi niya, for you yourself have taught me. Bakit daw siya hindi lumilihis sa mga batas ng Diyos? Kasi ang Diyos ang nagtuturo sa kanya. Hindi siya lumihis dahil tinuruan siya. So, isa pa itong epekto ng salita na Diyos sa buhay natin, no? Hindi tayo malilihis. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos. Sa verse 104 naman, matapos sabihin sa verse 103 kung gaano katamis ang salita ng Diyos, ito yung sabi niya, sa pamamagitan ng iyong mga tuntunin ay nagkaroon ako ng kaunawaan. Kaya't kinapopuotan ko ang bawat huwad na daan. Isa pang epekto ng pagsasabuhay natin ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kaunawaan. Nabanggit niya na ito kanina sa unang punto ng ating aralin. Kung paano nagkakaroon siya ng kaunawaan sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, inulit niya dito. Ipinapahayag ng may akda na sa pamamagitan ng mga tuntunin o salita ng Diyos, nagkaroon siya ng tamang kaunawaan at karunungan. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkagalit o kaya pagkapuot o pagkamuhi sa maling landas o huwad na daan. Yung huwad na daan tumutukoy sa mga maling pamamaraan, maling mga aral o katuruan na hindi ayon sa mga tuntunin ng Diyos. Kinapuotan niya yon. Pinapakita ng talatang ito na yung tunay na kaalaman at tunay na pag-unawa nanggagaling sa pagsunod sa mga turo ng Diyos. At yung mga maling landas, nagiging kagalit-galit, nagiging kapuot-puot. So, anumang bagay na kontra sa salita ng Diyos, anumang bagay at katuruan na kontra sa kalooban ng Diyos, dapat din nating kapuotan. Yung bawat huwad na daan, dapat din po nating kapuotan. Sa ating pagtatapos po, ipanalangin natin sa ating sarili. Ipanalangin natin yung ating sarili. Ganon din yung ating pamilya o mga kaibigan natin. Mahikayat pa tayo na ugaliing magbasa ng Biblia araw-araw. Ipanalangin natin ang bawat isa sa atin na mahikayat tayong ugaliin na dumalo sa mga pangangaral ng salita ng Diyos tuwing araw ng linggo. At ugaliin din natin, makaugalian din natin na makinig sa ating mga Thursday online service o kaya sa mga regular Bible studies sa bawat lokal. Na magbunga sa ating lahat na lumalim yung pagkakilala at lumalim yung pagmamahal natin sa Diyos. Yung ating Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili sa tuwing nagbabasa po tayo at sa tuwing nakikinig tayo ng Biblia. Ang pagbabasa o ang makabasa lamang ng Biblia, hindi yun yung ating ultimate goal, yung basta makabasa or magawa lang nating makapagbasa ng Bible. Kundi paraan lamang o isang paraan lamang natin yon para makamit talaga natin kung ano yung pinakalayunin natin sa buhay. Ang ultimate goal natin ay ang maranasan ng pag-ibig at gabay ng Diyos, yung malasahan natin yung tamis ng salita ng Diyos, at lalo pang tumibay yung ating mabuting relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan po ng pagbubulay ng salita ng Diyos at sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos, katulad dito sa sumulat nitong Psalms chapter 119, mas lalo nawa tayong mapamahal
sa salita ng Diyos. At mapamahal tayo sa Diyos mismo na nagsasalita habang binabasa natin ang Biblia at habang pinapakinggan natin ang bawat pangangaral ng salita ng Diyos. Na dumating nga din po ang bawat isa sa atin sa kalagayan na masabi natin ng buong puso at masabi natin ng buong katapatan sa Diyos na, "O mahal na mahal ko ang iyong kautusan." Ang tunay na pagmamahal sa salita ng Diyos nagiging dahilan ng patuloy na pagninilay at pag-iingat sa kanyang mga utos o kautusan na nagsisilbing gabay sa bawat araw ng ating buhay. Hanggang dito po ang ating aralin, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig. Sa Diyos po ang kapurihan at loobin nawa na magkasama-sama tayong muli sa araw ng Linggo para sa ating Sunday worship service at dito pa din po sa susunod na Huwebes naman. Maraming salamat. Tayo po ay muling manalangin.